yung ikalimang araw ng ating sambang gabi. Our topic is all about joy. Everybody say joy! Meron ba ditong joy ang pangalan? Yan. Kagalakan na nag-uumapaw. That unspeakable joy. Amen. Alam ko naman po na sa buhay natin ay gustong-gusto nating magkaroon ng kagalakan. Diba? So that joy na hindi po yan kayang ibigay ng mundong ito. Maybe mabibigyan tayo ng temporary happiness, but eternal joy, it comes from God. Temporary lang po ang lahat ng mga kasiyahang matatanggap natin sa mundong ito. Pero sa piling ng ating Panginoon, ito ay panghabang buhay na kagalakan. At yan po ang ninanais natin. We don't want temporal things. Wow, talaga Ate Connie. Hi Baby Joy, shout out sa'yo. Ang gusto nating matanggap ay something eternal. Something na hindi kayang manakaw ng mundong ito. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong Day 5, Teaching number 5 ng ating Sambang Gabi. Our title is entitled, When Joy Breaks Through, the Good News for All. Mga moderator, patulong na lang po ulit mag-pin. Praise God. When joy breaks through, the good news for all. Sino dito ang gustong-gustong makatanggap ng good news? Amen? Di ba kapag good news, gustong-gusto natin yon? At kapag nakatanggap tayo ng good news, galak na galak ang ating puso. Maaaring good news na naging maganda ang resulta ng laboratory mo, good news na wala kang sakit, good news na nakapasa ka ng isang examination, ng board exam. Napakasaya ng puso mo niyan. Good news na ikaw ay na-promote. Diba? Good news po yan sa atin. Na merong nagkabalikan. Diba? Na merong mga sirang relasyon na nabuo. That's good news. Diba? Sa lahat ng mga LPT na po ngayon, good news na nakita nyo ang inyong pangalan na nandoon po sa list of passers. Amen. Gustong-gusto po natin ang good news. Pero ang pinakamagandang balita po sa lahat ay ang mabuting balita na meron tayong kaligtasan. Amen. The good news of salvation. The gospel itself. Merong magandang balita na ang mga taong makasalanan ay may pagkakataon na patawarin, linisin, bigyan ng bagong buhay ng Diyos at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Pinapalakpakan po yan. Praise God. Good news po yan. Good news po yan para sa atin. Sino po ba ang magmamahal sa isang kagaya natin? Sino po ba ang para maglalaan ng oras para tayong mga makasalanan ay pagkalooban pa, 'di ba, ng buhay na walang hanggan? Na may magsasakripisyo pala. Diyos na bumaba sa langit, iniwan ng karangyaan ng kalangitan upang tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. At makikita po natin sa ating passage sa Luke chapter 2 verse 10. Luke chapter 2 verse 10, I bring you good news that will cause great joy for all the people. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Luke chapter 2 verse 10. Alam niyo po, syempre pinakamagandang balita yung kaligtasan. Pero alam niyo, bonus po ng Lord sa atin, yung mga pinagkakaloob niya sa atin. Yung mga good news na natatanggap mo, bonus na lang po yun ng Panginoon. Pero again, ang pinaka maganda na matatanggap nating regalo or pinakamagandang balita ay ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito na po yun. Itong good news na yun na sinasabi dito that will cause great joy for all the people.
Ang Christmas po ay hindi nagsimula sa isang pag-uutos o ng isang command, but it began with good news. May mabuting balita muna. Hindi tayo inutusan na gawin ng isang bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa atin, pero sinimulan ito ng mabuting balita. They declared joy. The angels declared joy. At sa mundo po natin ngayon, na punong-puno ng kalungkutan, ng kapaguran, lahat tayo nakakaranas po nito. Tama po ba? Lahat tayo napapagod, lahat tayo nalulungkot. But heaven announced that joy had arrived. Dumating, pumasok sa mundong ito ang kaligayahan ng mga tao. Si Jesus. Jesus Christ. So Christmas is not only about a Savior being born, it is also about joy being released. At sa lahat po ng mga tao na nalulungkot ngayon, sa mga tao na nauubusan po ng baka malungkot kayo dahil may mga pinagdadaanan kayo ngayong magpapasko, malayo kayo sa pamilya nyo, di ba may mga ganyang pakiramdam po tayo? Or sometimes we are so broke, di ba? Wala tayong pambili ng pang Noche Buena and all. Sometimes ay nire-relate natin ang mga bagay na meron tayo sa kaligayahan. Magiging maligaya lang ako pag meron ako nito. Magiging masaya lang ako pag meron ako nito. Magiging masaya lang ako, magiging maganda ang Pasko ko kapag meron ako ng mga bagay na to. Sometimes, ganun yung iniisip po natin. Pero hindi ka ba magiging masaya ngayon kapag sinabi ko sa'yo, kasama mo ang Panginoon? Kasama mo siya ngayon darating na Kapaskuhan. Kasama mo siya araw-araw ng buhay mo. Hindi lamang tuwing Pasko, kundi araw-araw nandyan siya para sa'yo. So Christmas is also about a joy being released. Na magkaroon ka ng kaligayahan, magkaroon ka ng kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po dito ang masaya dahil alam niyang kasama siya ng Diyos at hindi siya iiwan ng Panginoon? Na kahit wala siya ng mga bagay na gusto niya, pero dahil alam niyang hindi siya iiwanan ng Diyos, masayang masaya siya. Amen. Lahat po tayo. Amen. Praise God. Lahat po tayo ay masaya. It's about joy being released. Di ba? Kasi may mga tao nga na parang yun, naghahanap sila ng mga bagay na akala nila yun yung magpapasaya sa kanila. Di ba? Akala nila kapag meron sila ng mga bagay na yun, magiging masaya sila. Kanina tinanong ko po kayo, ano yung mga gusto nyong bagay na matanggap ngayong Kapaskuhan? May mga nagsabi ng ganito, ng ganyan, di ba? Pero kahit wala yung mga bagay na yon, masaya pa rin po tayo. Tama? Masaya pa rin po tayo. Kahit wala yung mga bagay na gusto natin, kahit wala yung mga bagay na inaasahan po natin, hanggat kasama natin ang Panginoong Jesus, magiging puno po tayo ng kagalakan. Magkakaroon po tayo. Why? Because we are contented. Tama, big or small, be grateful. Kahit na anong matanggap mo ngayong Kapaskuhan, magpasalamat ka kasi pinagkaloob yan sa'yo ng Diyos. Hindi mo kailangan, sabi ko kanina, ano yung mga gusto nyo matanggap? Di ba may mga nagsabi ng ganito, mga oven, air fryer, etc., humidifier. Gusto natin ng mga bagay na yun. Paano pag hindi mo natanggap? Magiging masaya ka pa rin ba? Of course. Magiging masaya pa rin ang ating Pasko. Amen? Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sa mga malulungkot dahil wala silang kasama ngayong Pasko, lalo yung mga OFW, I pray po na kumilos ang Diyos sa inyong mga buhay at siya po ang magbigay po sa inyo ng comfort
At siya po yung magpuno ng mga pakiramdam nyo na kulang sa inyo. Amen? Yeah, sometimes hindi na natin kailangan ng mga material things eh. Ang kailangan natin, peace of mind, di ba? Ang sarap na ngayong darating na Kapaskuhan at sa susunod na taon, payapa ang ating mga puso at isipan. Di ba? Payapa po tayo. The first people to hear the Christmas announcement, alam niyo po ba, na ang mga unang taong nakaalam ng announcement ng pagdating ng Mesaya, ng Panginoon, ay hindi mga hari, hindi mga priest, pero mga ordinaryong mga pastol. They were shepherds. Sila ang unang nakaalam ng balita, ng announcement na ipinanganak na ang tagapagligtas. At ang mga shepherds po na ito, they were ordinary men. No? Sila yung mga overlooked people. Sila yung mga living on the margins. Itong mga shepherds na ito, itong mga pastol na ito. Alam niyo po, God's joy is not reserved for the elite. Hindi porkit mayaman, hindi porkit maraming mga properties, hindi porkit maraming handa ngayong Pasko, masaya na sila. Ang joy po na nanggagaling sa Panginoon is offered to everyone. Mga ordinaryong tao ang pinagkatiwalaan. Mga ordinaryong mga pastol ang pinagkatiwalaan ng mabuting balita na ito na magbibigay ng kasiyahan sa maraming mga tao. So, ang Christmas po, ang Christmas joy ay hindi nakadepende sa mga circumstances. It is rooted in a person and He is Jesus. Si Jesus lamang po ang magbibigay ng joy sa bawat isa po sa atin. I want inner joy, sabi ni Mami Jing. Amen. And only Jesus can give that joy in you. Grabe, no? Bakit kaya sa mga pastol pinagkatiwala? We never know. Hindi natin alam. Pero sila ay mga ordinaryo lamang. Sila nga yung mga hindi napapansin eh. Overlooked people and living on the margins. Ang mga taong ito. Alam mo, kaya kang pagkatiwalaan ng Diyos ng magandang balita na magbibigay sa iyo ng lubos-lubos na kagalakan. Amen? So first po. Hello po Ate Cecil. Ang galing yung sumayaw kahapon. Ate Cecil. Praise God po sa inyong buhay. So first point, mga kapatid. Joy is born in the midst of fear. May takot ka bang kinakaharap ngayon? Diyan isisilang ang kagalakan. Alam niyo po kung anong unang sinabi ng mga angels sa announcement na ito? Do not be afraid. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Punong-puno po kasi ng takot doon sa lugar po na iyon. Fear-filled that night. Pero pumasok ang kagalakan. Pumasok ang kagalakan. Alam po ng hari na isisilang ang Mesaya at siya po ay nangangamba na baka siya ay mapalitan sa pagiging isang hari niya. Kaya ipinapatay niya, di ba, ang lahat ng mga sanggol. During that time, punong-puno ng takot. And you know what? Joy does not deny fear. Joy does not deny fear. Pero ino-overcome nito ang lahat ng takot. Joy overcomes fear. Kung meron kang kinakatakutan ngayon, kung meron kang pinapangambahan ngayon, hello po Ate Jen, nakita ko pumasok kayo. Good morning po Ate Jen. Good morning, good morning. Na-overcome po ng kagalakan ang takot.
Ano po ba ang kinakatakutan natin? Number 1 pa lang po ate. First point. Ano po ba ang kinakatakutan natin ngayon? Sabi po dito sa ating first point, joy is born in the midst of fear. Sinisilang daw po ang kagalakan sa gitna ng takot. Kaya kung meron kang takot ngayon, hindi dyan magtatapos sa takot dahil isisilang from that fear ang joy. Amen. It will overcome that fear na nararanasan mo ngayon. Kahit takot na takot ang mga tao during this time, pero isinilang pa rin, joy interrupted that fear. Amen? Nawala po yung hopelessness nung isinilang ang Panginoon. Nawala yung kawalan ng pag-asa. Kaya ang first words ng mga angels, do not be afraid. Huwag kang matakot. Kung meron man po sa ating kalagitnaan ngayon na ang pakiramdam niya ay takot na takot siya, hindi niya alam kung bakit siya natatakot, hindi niya alam, maybe fear na kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap, fear ng mga posibleng mangyari, but out of that fear, joy will born. Joy will be born. No? Isisilang ang kagalakan mula sa mga takot na nararanasan mo ngayon. Kaya mga kapatid na natatakot po ngayon, it's alright. Pero alam niyo po, true love cast out fear. Kung tunay na tayo ay nagmamahal sa atin pong Panginoon, hindi ka lalamunin ng mga takot na yan. Huwag kang magpalamon sa takot. Kaya nga itong sinasabi sa salita ng Diyos na do not fear, almost 365 siyang binanggit sa Bible para araw-araw may panghuhugutan ka ng lakas. Huwag kang matakot. Araw-araw sinasabi sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot, do not fear, fear not, do not be afraid. Amen? Huwag magpalamon sa takot. Iwala mo, sabi ni Manson. Amen? Lagi ko pong tinuturo sa inyo na ang takot po ay nagpa-paralyze sa atin. Kapag ikaw ay pinangunahan ng takot, hindi mo na magagawa yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Lord. Kapag pinangunahan ka ng takot, mapaparalyze ka. Pwede ko po bang ipanalangin ang mga taong nakakaranas po ng takot ngayon? Hindi ko alam kung anong takot yung nararanasan mo. Pero gusto kitang tulungan sa pamamagitan ng panalangin. I just wanna pray for you. I just wanna pray for you. Sa lahat ng mga tao, Panginoon, tumatawag po kami sa iyo. Sa lahat ng mga taong natatakot sa oras po na ito, I don't know what fear. Panginoon, takot sa hinaharap, takot sa mga gagawing desisyon, takot sa mga posibleng mangyari, I don't know. Or maybe takot ng mga dati nilang buhay, takot sa mga pangangailangan. I don't know what it is, Lord. But, Lord, can you just remove that fear in our hearts? Pwede po bang sa oras na ito, Panginoon, ay kumilos po kayo, banal na spirito, at pawiin mo, tanggalin mo ang lahat ng takot na nararamdaman ng aking mga kapatid na nanonood po ngayon. Mga alalahanin, mga pangamba, Panginoon. Hallelujah! Ano man po ito na nagbibigay sa kanila ng takot, na nagkukos upang sila ay maparalyze, Lord, para hindi na po sila makakilos. Tanggalin mo ito, Panginoon. Palayain mo po kami, Panginoon, sa ganitong kaisipan. Palayain mo kami sa ganitong pakiramdam, Panginoon. We don't want to be afraid anymore. Lord, break that chain in the name of Jesus. Tanggalin mo ang lahat ng mga tanikalang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Break that chain of fear right now in the name of Jesus. We rebuke you, spirit of fear.
Hindi ka mananatili sa aming mga buhay. Hindi ka mananatili sa aming mga puso, sa aming damdamin. Panginoon, punuin mo po kami ng pagmamahal because we know in your word and we stand in your word that true love cast out fear. Perfect love cast out fear. And this is the love, Lord, that we want. Ito po ang panalangin po namin. Ang perpektong pag-ibig mo, ang tunay na pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang maglunod sa amin, Panginoon. Ibuhos mo sa amin, Panginoon. Lunurin mo kami ng iyong pagmamahal hanggang sa ang lahat ng takot ay unti-unting maglaho. Ang lahat ng takot ay unti-unting mawala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Remove that fear in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hindi na po kami matatakot. Lalakad po kami that we have that confidence and that assurance that you are always with us and you will fill us with that joy na hindi kayang manakaw ng kaaway. I declare unspeakable joy sa buhay ng bawat isang nanonood po ngayon at ng aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon. This all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Nawa po nakatulong yung panalangin yon para ma-uplift po tayo at matanggal yung mga takot na nararamdaman po natin ngayon. Amen. Walang takot sa mga taong nagmamahal sa Diyos. So God bless. God bless po. Walang hopelessness. Praise God. Masarap pong mabuhay ng may kasiyahan eh. Di ba sabi dun sa kanta na ang mga Kristiyano pong tunay ay masayang tunay. At ano pang sabi doon? Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Amen? Basta na kay Lord tayo, nagagalak tayo. Basta na kay Lord tayo, God, if God is with us, who could be against us? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May kagalakan sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. So that's the first point. Joy is born in the midst of fear. Kaya sa lahat ng mga natatakot kanina, ay pinalitan na po yan ng Diyos ng kagalakan. Amen. Number 2. Joy is found in good news, not good conditions. Joy is found in good news, not good conditions. Alam niyo po, hindi talaga nakabase sa kondisyon po natin ang kaligayahan, ang kagalakan. Hindi po. Kundi sa mabuting balita talaga. Hindi sa mabuting kondisyon. Kasi po during that night, parang nothing about that night was perfect. Diba parang walang magandang nangyari nung gabing yun eh. Yung good news lang na isinilang ang Panginoong Yesus. Bakit? Kasi ano bang nangyari? Diba, saan ba pinanganak si Lord? Sa manger, hindi sa trono. Diba, sa isang lugar na kasama ng mga hayop. Poverty, not comfort. So parang during that time, walang maganda. Hindi nasa magandang kondisyon nung time na yon. But still, joy filled the air. Bumaba pa rin po ang tagapagligtas na magbibigay sa atin ng kaligayahan, ng kagalakan. Hindi sa magandang kondisyon, kundi dahil sa magandang balita. Sa magandang balita.
At ang magandang balita po ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Hindi ang mabuting kondisyon, mga kapatid. Hindi mo kailangan na maging maganda muna ang lahat ng mga nangyayari sa iyo. Inom lang po ako, wait lang. Yan, praise God. Hindi kailangang maging maganda muna ang lahat sa iyo. Hindi kailangan maging perfect muna, maayos ang lahat. Hindi sa magandang kondisyon, kundi sa mabuting balita. Kaya kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi may magandang balita. True joy does not come from having everything right. It comes from knowing God is at work. Amen? Ganda nun. True joy does not come from having everything right. It comes from knowing God is at work. Kumikilos ang Diyos. May ginagawa siya. And this is enough reason for us to be joyful. Amen? Kahit hindi lahat ay sumasang-ayon sa gusto mo. Kahit hindi lahat ay nagiging maganda. But still, God is at work. And that gives us true joy. That gives us true joy. Tunay na kagalakan. Di ba po na-survive ni Lord lahat yun? Kahit pinapapatay ang lahat ng mga sanggol? Alam niyo po yung Christmas joy, makakatulong po ito para ma-survive natin lahat ng mga hardships natin. Magalak ka lang. Magalak ka. Makakatulong yan sa'yo for you to overcome everything. Mga hardships, mga difficulties, mga challenges mo sa buhay, lahat yan. Iba ang pagtanaw nating mga Kristiyano. Iba ang pagtanaw nating mga believers. Di ba kahit may problema tayo, masaya tayo? Sino dito yung kahit may problema, payapa yung puso niya? Di ba? Iba tayong mga mananampalataya eh. Kahit nawawalan na tayo, kahit sinasaktan na tayo, may kapayapaan pa rin. Masaya pa rin po tayo na hinaharap ang mga persecutions. Hinaharap ang mga problema, nagagawa mo pa kang ngumiti eh. Nagagawa mo pa ka, di ba? Kaya mo pa rin magbigay kahit ikaw mismo kulang na kulang ka na. Hindi mo magagawa yon kung wala sa iyo ang Panginoon. Kagaya ng mga Macedonian churches, anong ginagawa ng mga churches sa Macedonia? Kahit walang-wala na sila, masaya pa rin silang nagbibigay. Amen? Masaya pa rin silang nagbibigay. Walang-wala na yun, ha? Ubus na yun. Kaya mong mag-share kahit wasak yung puso mo. Kaya mong mag-encourage kahit ikaw mismo ay nasusugatan. Kaya mong maging daluyan ng pagpapala kahit minsan ikaw mismo ay humaharap sa mga problema. Tama, di ba? Kahit nasa gitna tayo ng trahedya, nagagawa pa rin natin umiti. Alam niyo, naalala ko yung kapatid ko. Kasi yung bunso naming kapatid, umuwi na siya ng langit at the age of 19 years old. She was diagnosed with leukemia. Nung time na yon na nasa grieving period kami, nakaburol yung kapatid ko. Kaso during that time, ako po ay naka-assign mag-host sa isang malaking event sa church. Ako po yung naka-assign mag-host. So nagpaalam na ako, sabi ko hindi na po ako makakapunta kasi po hindi na ako makakapag-host kasi po ganito po yung nangyari. Namatay po yung kapatid ko, etc. So hindi na po makapunta. Alam nyo, during that time, nakikinig ako ng teaching. Nung umaga, kasi 2 session yun eh, umaga at saka hapon. So nakikinig ako nung umaga, sabi nung nagturo, si Pastor Bobot, meron ka bang higante na nasa harapan mo ngayon?
Ang topic nun is all about, parang David and Goliath yung story niya. Kung ikaw si David, meron ka bang higanteng kinakaharap ngayon? Ano yon? Ano yung higante na yan na humahad lang sa'yo? And during that time, sabi ko, yung higante na yun na nakaharap sa aking harapan ay yung sobrang kalungkutan. Sobrang lungkot na lungkot ako that time. Siyempre, iba kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, di ba? So, sabi ko, I need to overcome this. I need to overcome. So, nung hapon na yon, nung tanghali, bumiyahe ako papunta dun sa event sa church. At pinili ko pa rin mag-host. Pinili ko pa rin maglingkod sa Panginoon. So, kaya nating i-survive lahat ng mga hardships. Kaya nating i-survive lahat ng mga kalungkutan na nararamdaman natin because we have that joy. We have that joy. So pagtagumpayan ko yon, yung time na yon, sabi ko, praise God, I overcame that giant na nasa harapan ko during that time, yung sobrang kalungkutan. Alam niyo ba, nung time na yon, may isa akong tanong. Sabi ko, nauubos ba ang luha? Nauubos ba ang luha? Kasi kapag sobrang problemado ka at sobrang lungkot na lungkot ka, ayaw tumigil ng luha sa mata mo eh. Tuloy-tuloy yung pag-iyak mo. Minsan nga, sakit na ng ulo ko eh. Sabi ko, sakit na ng ulo ko. Ba't ayaw pa rin tumigil nito? Nauubos ba ang luha? So that time, sabi ko, kayang patigilin ng Panginoon. Kayang patigilin ng Diyos. And again, to all of you who are having parang hardships in life, you can overcome that. God will be with you. Sasamahan ka niya na ma-survive mo yung pinagdadaanan mo na yan. And again, hindi kailangan ng good conditions. Ang kailangan mo lang good news. And here's the good news. Si Lord nandyan para sa'yo. Si Lord na nabuhay siya at siya ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya mong i-survive yung hardship mo na yan, kapatid. Kaya mong i-survive yung difficulty na nararamdaman mo ngayon. Itatawid ka ng Diyos. Okay? Itatawid ka ng Panginoon. Basta wag kang pangunahan ng takot. Okay? Gawin mo pa rin. Kung anong pinapagawa sa'yo ng Diyos, gawin mo. Gawin mo. Okay, that's number 2. Joy is found in good news, not good conditions. God's love can move mountains. Amen. At alam nyo, maganda sa Lord, hindi ka lang niya basta iso-survive. He will make you thrive. He will make you thrive. You will not just survive, you will thrive. Mapagbubuti pa ang buhay mo. Mapagbubuti pa ang buhay mo. Hi, Marian. Number 3. Joy must be received, not just heard. To all the 300 viewers today, maybe you are just listening. But it is not something that you just need to be heard. It is something that you need to receive. Kailangan mong matanggap yung joy na to. Ayaw mong mapakinggan lang, gusto mo, natatanggap mo. Okay? Hindi mo lang siya basta nadidinig. Gusto nyo ba yun? Naririnig nyo lang yung joy pero hindi nyo nararanasan? Di ba maganda na natanggap mo siya at nararanasan mo siya? The shepherds did not stay in the field. Nung narinig nila ang mabuting balita, hindi naman sila nanatili doon sa field eh. They moved. They searched and they responded. Katulong nung gabay na tala, di ba? Hinanap nila yun. Hindi sila nanatili doon sa field right after na mapakinggan nila ang mabuting balita. Ngayon tayo, narinig mo na ang mabuting balita ng Diyos na mayroong tagapagligtas na isinilang.
na gusto niya tayong lahat ay makasama sa buhay na walang hanggan. Narinig mo na anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Mananatili ka ba sa ganyang buhay mo na yan? Hindi po ba dapat meron tayong gawin? Okay, God bless you, Marian. God bless you. Hindi po ba meron tayong kailangang gawin? We need to follow. Tama. We need to follow Him. Ang joy po ay lumalago. Joy grows when we respond to God's revelation. Nadadagdagan po yung kagalakan sa ating mga puso sa bawat pagtugon natin sa kapahayagan ng Diyos. Ang joy po is not passive, it invites participation. You have something to do. If you want to be joyful, you have something to do. Hindi ka lang basta makikinig, tatanggapin mo at meron kang kailangang gawin. Hi, Just Rosa, God bless po, and virtual hugs para po sa inyong pamilya. God loves, be your comfort po. Joy grows when we respond to God's revelation. Meron kang kailangan gawin if you want to be joyful, okay? You have something to do. Receive that joy. Huwag mo lang pakinggan. Receive that joy. Receive Jesus in your life. Mas magkakaroon ng meaning, kahulugan ang buhay mo kapag tinanggap mo siya. Mas magiging makulay, mas magiging masaya ang buhay mo kapag nasa iyo ang Panginoon. Amen? You will not just hear about Jesus, but you will receive Him. Jesus is our joy. Jesus is our joy. Kung wala si Jesus, walang kaligayahan. Maniwala kayo sa akin. Sa tinagal-tagal ko naglilingkod na rin sa Panginoon at nakakilala sa Lord, may mga time na gusto mong umalis sa Kanya. May mga time na gusto mo na hanapin yung kaligayahan mo sa mundong to, pero nung tinry mo, wala rin. Wala rin. Hinanap mo na sa mundo yung kaligayahan, naging masaya ka ba? Naging kontento ka ba? Wala pa rin, di ba? Hinahanap mo ang magpapasaya sa'yo sa mundong ito, pero nabigo ka din. Dahil kay Jesus lamang po natin matatagpuan ng tunay na joy. Kahit gawin mo ang lahat, kahit ikaw pa ang pinaka-successful na tao sa buong mundo, kahit ikaw ang pinakamayaman, pinakasikat na tao sa buong mundo, kung wala ang Panginoong Jesus, walang kaligayahan. Bakit may mga artista? Bakit may mga mayayaman na nagsusuicide? Samantalang nasa kanila na ang lahat. Bakit? Kasi may kulang pa rin. Diba? May kulang pa rin. Ang dulo, kapag hinabol mo ang sanlibutan, wala pa rin doon ang kapayapaan. Wala pa rin doon ang tunay na magpapasaya sa atin. Nagawa mo na lahat eh. You already chase, di ba? Gusto mo na magpakabisi ka sa trabaho, magpakabisi ka sa paggawa ng pamilya mo, pagtataguyod ng pamilya mo. Walang masama, nagawa mo na lahat yan. Pero ang tanong ko, nagawa mo na ba yung para sa Diyos? Nagawa mo na ba yung magpapaligaya sa puso ng Panginoon? Nagawa mo ng paligayahin yung sarili mo, yung pamilya mo. Okay. May sarili ka ng bahay, lupa, sasakyan, okay ka na. Established na kayo. Pero paano naman yung para sa Diyos? Paano naman? Balik na tayo sa Lord.
Balik tayo dun sa magiging kaligayahan natin. Balik tayo dun sa hindi mang-iiwan. Amen? Bumalik na tayo sa tunay na magbibigay ng kagalakan, kapayapaan at kakontentuhan sa ating buhay. Maligaw ka man, hahanapin ka pa rin ng Diyos. Amen. Sa Diyos pa rin tayo babalik, no? Babalik at babalik pa rin sa iyo, Panginoon. My first love in my home. Ganda nun ah. My first love in my home is Jesus. Diba? Kahit lumayo ka ng paulit-ulit, hahanapin ka ng pag-ibig ng Diyos. At hindi kanya hahayaang mapahamak. Basta balik tayo sa Kanya. Tama. Amen. Praise God. Natututo po ba tayo? Meron po bang ginagawa si Lord sa buhay mo ngayon? Nararamdaman mo ba yung presence niya sa buhay mo? Amen. Ang daming realizations. Tama, no? Araw-araw, no? Itong kakaiba tong 9 natin, itong sambang gabing ginagawa natin, itong mga 9 teachings na ito. Ganda ng ginagawa ni Lord. Araw-araw ang daming natututunan. And this is the last, number 4. Yeah, totoo. Parang kinakausap talaga tayo ni Lord no? Oy, teka lang, bago tayo mag-last, sino po dito yung mga first-timer? Hindi ko nabati kanina. Pwede niyo po bang ilagay yung sa live comment me tapos kung saan kayo nanonood? Hindi ko nabati pala yung mga first-timers. Yeah, God bless din po, Bonzotil. Type me tapos kung saang lugar. Hello, yan. Hello po, Kakale, Jo, 1978, Kimchi, si Lekar from Boracay, Aklan, si Rose from Taiwan, si HJ from Laguna, Yang from Cebu, Majesty from Qatar, Glyshane from General Trias Cavite, Mars, Mary sa Antique. Hello po sa inyong lahat. Si Liza from Laguna, Noah, hello. Jarly from Santo Tomas, Batangas, Mars from Singapore. Yan, praise God. Lynn Kakalay from Ilocos, Mami Ose from Nueva Ecija, Les from Baguio, hello po. Winslet from Bahrain, Kimchi from Sultan Kudarat. Praise God. Ayan, si John napadaan lang daw pero nagstay na siya. Ang galing mo. Praise God po. Ang galing ni Lord. Paula from Singapore. Wow, ang dami. Glory to God. Sige po, palakpakan natin si Lord at i-welcome natin yung mga first-timers. Sa lahat ng mga first-timers po dito, kahit nasa Pilipinas kayo, nasa ibang bansa, ini-encourage ko po kayo na mag-join ng aming FB community at mag-join kayo ng aming group chat. Alam nyo, sa ngayon, nasa 1.1 na po. Palakpakan natin si Lord. 1.1 tayo sa FB community. At napakadami na rin po natin sa group chat. Praise God. Yung mga napadaan lang, alam nyo, kagaya ng maraming tao dito, mga napadaan lang din po yan. Pero ngayon, araw-araw, solid nanonood ng devotion. So, mag-join po kayo ng aming group chat. Pwede kayo mag-chat kahit kanino sa amin. Yan, send nyo na lang po sa kanila yung mga link. Pero pwede rin kayo mag-chat sa akin dito sa TikTok or mag-chat kayo sa akin sa FB Messenger sa Blue App para po masend ko sa inyo yung link. Hanapin nyo lamang po ako sa FB, Harold Nicolas Cruz, para sa lahat ng mga first-timers. Then I will send you the link right after ng live po natin. Mababless po kayo sa lahat ng mga makikita nyo sa ating group chat na mga patotoo. So yeah, virtual hugs at sige po, i-follow nyo lang po ako sa FB community, sa FB, tapos if i-message nyo po ako, Harold Nicolas Cruz.
Yeah, masaya po kami na makasama po kayo. Welcome po dito ang lahat, kahit na anong paniniwala mo, anong religion mo, ano ang gusto mo sa buhay, pwede po kayo mag-join. Yan. So, chat nyo lang po ako ha, Harold Nicolas Cruz sa FB. Sama-sama po kami dito nag-aaral ng Word of God, araw at gabi. Araw at gabi po. Gusto po namin na magpakalalim sa Lord at ma-encourage palalo. At ito po ay baguhan ng buhay. Kaya sabi ko nga po palagi, bato-bato sa langit, ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. At alam niyo po, tanungin ko po kayo, sino na po dito sa tinagal-tagal na nanonood sila ng live stream, binago na ni Lord? Yeah, sino po dito yung mga binago na ni Lord? Yung mga laging nanonood. Diba? Proud na proud po kami na sabihin na talagang ayan, sila Ate Cecil, yan, mga kabarangay ko yan, mother leader namin yan. Ayan, sila po, yung mga tao na yan, ay iilan lamang sa mga binago ng Lord because of this live stream na platform ni Lord. Na every time na kami po ay nag-aaral ng Word of God, ay talaga naman ang lakas ng kilos ng Diyos. Kaya welcome na welcome po kayo dito. Hello, Tanglaw 45. Yes, welcome kayo dito. Ha, lagi kayong manood, araw at gabi. I-follow nyo tong account na to. Follow nyo ako sa FB para updated po kayo sa lahat. Marami dito, mga magsusuicide na dapat, mga backsliders, sira ang buhay, sira ang relasyon, walang patutunguhan, walang direksyon yung buhay. Pero ngayon, pinagsama-sama tayong lahat ng Panginoon. Pinagsama-sama tayong lahat ng Panginoon. God bless, Tanglaw, talaga. May operation ka sa December 25. God bless you po. God bless you. 1798, if you're a backslider, feel free. Tumambay ka dito. Masarap magpalalim sa Lord. Masarap po. Okay. God bless you, Tanglaw. Nawa po ay gamitin ni Lord ang lahat ng mga doctors and nurses, maging ang mga gamot na kailangan mo. As you undergo that operation, God will be with you. God is with you po. Praying for you, Tanglaw. God bless you. Amen. So sa GC natin, may mga general prayer request. At alam nyo po, praise God, ang dami ng mga prayer warriors. Palakpakan natin. Sino dito yung mga intercessors? Kaway-kaway, ang mga intercessors. Ang mga prayer warriors natin sa community. Hello po sa inyo, sa walang sawang pananalangin. Sa lahat ng mga nasa community, praise God po. Ayan, sila yan. Mga intercessors na nag-commit talaga ng buhay para manalangin. Sige po, chat lang po kayo sa akin. Praise God. Ayan. Hello po sa mga intercessors. God bless you. At sana po mas marami pa tayo mga intercessors na matrain sa atin pong community. Yan. Ang saya-saya, no? Yan. Nagte-training po kami once a week sa mga intercessors. Once a week po yan. And of course, syempre, yung mga mission partners natin na walang sawang tumutulong, sumusuporta para sa lahat ng mga gawain po natin. Meron dito, intercessor na, mission partner pa, sangka pa, di ba? Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Praise God. Yeah, we need more prayer warriors. Maganda kung 300 din nanonood ngayon. 300 ang mga intercessors. Ay, grabe. Ang daming nananalangin sa Panginoon. Born again Christian po, Child Kois. Pero hindi po namin inaano ang religion. Kahit anong paniniwala mo, pwede po kayo magstay. Religion cannot save us. Only our relationship with God. Ayan, di ba, Sarah? Sarah. Ayan, number 4 and the last. Number 4 and the last. Joy is meant to be shared. Amen! Alam niyo, gusto ko na ngayong araw na to, sana ikaw yung ikaw yung tao na maging daluyan ng kaligayahan para sa iba. Joy is meant to be shared. And for us to apply this, mga kapatid, pwede ba na maging happy pill ka ngayong araw na ito? Pwede ba na maging happy pill ka ngayong araw na to sa ibang tao? Hindi ko alam kung paano ka makakapagpaligaya. Paano ka makakapagpaligaya ng iba? Hindi ko alam kung paano ka magiging
magiging source of joy sa ibang mga tao. Maybe i-encourage mo sila or maybe you can give something to them. I don't know. Hindi ko alam. I-chat mo ako, Child Kois. I-chat mo ako dyan sa tanong mo. Okay? Para masagot kita. So, maging kagalakan po tayo ng iba, mga kapatid. Maging kaligayahan tayo ng iba. Sana yung buhay natin maging source of joy ng ibang tao ngayong araw. Okay? Maging happy feel ka ng ibang tao ngayon. Kasi joy is meant to be shared. Joy is meant to be shared. Kasi after seeing Jesus, di ba, yung mga shepherd, anong ginawa nila? Anong ginawa ng mga shepherds? Nag-alay sila. Di ba meron silang offering? Meron silang offering na binigay. Dahil sa lubos na kagalakan po nila. Meron po bang nagsabi sa kanila na magbigay sila? Wala naman po eh. It's out of that joy, sa sobrang kaligayahan, sa sobrang kagalakan ng kanilang mga puso, ano nangyari? Sila po ay nagbigay ng kanilang mga offering. Di ba po? They did not keep joy to themselves. Hindi nila kinip yung kaligayahan na yon. Because of that joy, it moved them to offer something. Amen. Wow. That joy is meant to be shared. Amen. That joy is meant to be shared. Masaya ka ba ngayon? Mag-share ka. At don't get me wrong. Ang mga isi-share po natin, it's not about material or financial blessings. Pwede mong i-share yung oras mo. Pwede mong i-share yung attention mo. Pwede mong i-share yung encouragement sa iba. That's how we share. You can also share prayer, tama. You can also share prayer, encouragement, Bible verse sa kanila. Share that. Siguro ngayong araw na to, mag-share ka kahit na ano. Okay, ng prayer, encouragement, or something sa mga tao. Amen? Gawin po natin yan. Okay, gawin natin yan ngayong araw na to. They did not keep joy to themselves. Pinamalita po nila yon. And joy multiplies when it is shared. Alam nyo, nung ako po ay nagpapastor pa, sinabi ko dun sa mga members na ganito ang gawin natin. Kapag nakatanggap ka ng blessing, mag-share ka rin sa iba. Sino po dito nakatanggap ng blessing from God? Sino po dito mga nakatanggap ng blessing kay Lord? Ayan. So yan, praise God. So lahat tayo. Marami tayo, okay? Marami tayo nakatanggap ng blessing. Imagine niyo, kung lahat ng yan, lahat ng mga taong nagko-comment ngayon na nakatanggap ng blessing ay mag-share din sa iba, hindi matatapos ang cycle ng pagpapala ng Diyos. When you receive something, you bless other people. You bless other people. Hindi mapuputol ang cycle ng pagpapala kapag meron tayong ganitong mindset. Ay, pinagpala ako ni Lord? Okay, magpapala rin ako ng iba. Amen? Alam niyo po kung sino ang mga unang evangelist ng Christmas? Ang mga shepherds. Ang mga shepherds. Sila ang mga first evangelists. Kasi right after na ipinanganak ang Panginoong Jesus, pinamalita nila ang mabuting balita. Yeah, Ate Jen, tama. Naku talaga, kitang-kita ko rin sa buhay ni Ate Jen. I can testify to that, Pastor. Hindi mauubos kasi yung blessing na yun. Hindi mauubos yung pagpapala na yan kapag pinapadaloy mo sa'yo. Tandaan po natin na tayo ay mga katiwala lamang po ng Diyos. Pinagkatiwalaan lamang po tayo. Itong mga shepherds po na ito, mga kapatid,
Wow, praise God, Ate Jen. God is so good. They were just ordinary shepherd eh. Ordinary yung mga tao lamang, itong mga taong ito eh. Amen. We never run dry. We never run dry. In Jesus' name. God is so good. Totoong-totoo to, no? Joy is meant to be shared. Kaya ito yung assignment natin ngayong araw. Magiging kagalakan tayo ng ibang mga tao. Okay po ba sa inyo yon? Magiging masaya ang ibang tao dahil meron kang gagawin sa kanila. You will offer something to them, for them. Okay? May i-offer ka sa kanila. May it be a prayer, an encouragement, or a simple blessing. Be that joy to others. Okay? Be that joy. Hindi tayo mauubusan ng joy because Jesus is our joy. Kaya tayo joyful at isi-share natin ito sa ibang mga tao. Amen? Kahit ordinaryong tao ka lang. Ang mga shepherd nga ordinaryong tao lang pero pinamalita nila ang good news. Hindi mo kailangan maging mayaman para makatulong. Amen? Hindi mo kailangan masyadong maraming resources para magbigay. Kung anong meron ka, ibigay mo. Sharing is caring. Amen. Ang saya sa community natin, no? Ang saya-saya. Full of joy and happiness. Galing talaga ni Lord. Ito, warning. Warning po ito. Unshared joy eventually fades. Ayan. Unshared joy eventually fades. Nilagay ko sa live comment. Kapag hindi mo binabahagi yung joy na yan, naglalaho. Wow, praise God. Ate Jen, Pastor, the other day I only have 20. Praise God. God bless you, Ate Jen. More unexpected blessings para sa inyo at para sa ating lahat. Praise God. Look at that mindset. Tingnan nyo itong mindset ni Ate. Nakakatuwa lang, Ate Jen. Gusto lang kitang i-share sa kanilang lahat. Tingnan nyo po yung ginagawa. I mean, kapag meron ka natanggap, ang una mo agad iniisip, Lord, I wanna give. Kapag meron ka natanggap, Lord, I want to give. Di ba ganyan tayong mga Kristiyano? Kapag meron ka natanggap, I will not just keep it para sa sarili ko. I want to give. Amen? Kaya sabi ko sa inyo about tithes, about offering, umahanap kayo ng church na magpapakain sa inyo. Tapos kung saan kayo pinapakain, kung saan kayo nabibless, kung saan napapakain yung spiritual life nyo, magbigay kayo ng mga tithes and offering nyo. Hindi po ito para payamanin yung church. Ito po ay ang susi para mapagpala ka ng Diyos. Simpleng prinsipyo, ang mga magsasaka, nagtatanim para umani. Ang tanong ko, ikaw, nagtatanim ka ba para umani ka? Saan ka nagtatanim? Diba? Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, give your tithes wholly. Ibigay mo ng buong-buo ang iyong ikapu. Kung saan ka pinapakain, kung saan ka saan ka nabibless, diba? You give kung ano ang para sa Panginoon. Amen. Hindi tayo magiging madamot. That mindset na kagaya nung kay Ate Jen, na nakatanggap ako, I will send my offering tomorrow. Amen. Malakay chapter 3 verse 10. Malakay chapter 3 verse 10 po. You give. Wala pong naghirap sa mga taong nagbibigay. Tama, you reap what you sow. At ang principle ng law of harvest, kapag ikaw ay nagtanim, yung itinanim mo, lalago, magbubunga, at mas marami yon kesa sa itinanim mo.
Kaya tingnan niyo yung mga tao na sobrang blessed na blessed. Kasi grabe sila magbigay. Diba? Grabe sila magbigay kaya sobrang blessed na blessed din sila. So the more you give, the more you will receive. This Christmas season, do not forget to give. Hindi nagkukulang. Tama. Babalik ng tapat at hindi nagkukulang. God loves a cheerful giver. Amen. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Okay? Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw ang ibabalik ng Panginoon. Amen? So ngayong araw, do not forget, joy is meant to be shared. Share that joy. Be a happy pill for someone today. Christmas declares that joy is not lost. Joy is not forgotten. Joy has a name, and His name is Jesus. Grabe, hindi nawawala yung kagalakan. Joy is not forgotten. Joy has a name, and His name is Jesus. Hindi ka talaga mauubusan. Ako nga, hindi ko na rin alam kung saan nanggagaling yung mga resources ko eh. I just know na pinoprovide ni Lord lahat ng pangangailangan ko. Nung nakaraan, napakalaki ng pangangailangan ko, but God is faithful. He is an answering God. Sumasagot ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Hindi na natin alam kung saan nagmumula yung mga pagpapala na yun, but we know na galing yan sa Lord. Amen? Galing sa Panginoon lahat ng mga bagay na natatanggap mo ngayon. And praise God po. Praise God. Hindi nagkukulang ang Diyos. Palagi siyang sapat, tapat. Amen? He really provides lahat ng mga pangangailangan natin. Amen. Ako din, naniniwala ako He will provide. God will use people to bless you. God will show you the divine helpers na kailangan mo upang hindi ka mapagkulang. Alam nyo ako, sa ginagawa kong ito na pagti-TikTok, sabi ko sa inyo, may mga ginagawang hanap buhay ang pagti-TikTok. Tama? May ginagawang hanap buhay ang pagti-TikTok na they really earn so much. Pero dito, alam nyo, I wanna be honest, the first month na nag-TikTok po ako dito, ang daming mga nagsasend ng gifts noon during that time, di ba Ate Jen? Ang dami. Alam nyo ba, umabot ng parang 50,000 sa buwan na yon, yung mga natanggap nating mga blessing. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yon ang goal ng atin pong live stream. Hindi ganun yung goal eh. So kahit may magbigay ng gift o wala, tuloy-tuloy tayo sa mission natin. At kung mapapansin nyo, hindi ako nagsasabi, sige po, magbigay kayo ng mga gifts. Nagpapasalamat ako kapag may mga nagsasend, diba? I thank God. Pero hindi ako nagsabi, mag-send kayo ng ganito, mag-send kayo ng ganito. Kasi hindi ganun yung purpose ng live stream. At kahit meron tayo matanggap o wala sa live stream na ito, God is so faithful pa rin eh. God is so faithful pa rin. Totoo yun, we will never run dry. Hindi tayo mauubusan ng oil. Amen? Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Alam niya lahat ng pangangailangan mo. And as long as you are doing your part, you are serving God, faithfully, na wala kang inaasahan, you don't expect anything in return, I believe God will provide. Basta ibigay mo lang sa Lord ang lahat. This is the only thing that I am doing eh. Of course, I have personal relationship with God, and I am sharing that here in TikTok, and I am also a barangay kagawad. So yun lang yung ginagawa ko sa buhay ko. Umaga, gabi, TikTok, 'di ba? Nagugulat ba kayo? Hala, paano ako kumakain, paano ako etc. ganito. Hindi ba kayo nagtataka paano ako nabubuhay? Kasi may ginagamit si Lord na mga tao.
Diba? Si Lord talaga yun. Galing kay Lord lahat yun. At ako, sabi ko nga sa inyo, kontento na ako sa buhay ko. Masaya ako nag-share ng gospel. Masaya ako nagmamalasakit at tumutulong sa mga tao. At lagi kong sinasabi sa inyo ang aking kaisipan, hindi natin kailangang maging mayaman para tumulong sa kapwa. Hindi mo kailangang maging mayaman. Ako hindi ako mayaman. Mayaman ako sa pag-ibig ng Diyos. Pero kaya kanyang gamitin upang maging instrumento. Bakit kayo nagbibigay sa Box of Blessing Operation? Lahat yun nandoon sa TikTok ni Madam Clarice. No, nandoon lahat yun. Lahat na naipon natin at ngayon parang umaabot na po ng 18,000. 18 to 20,000 na po. Praise God, palakpakan natin si Lord. Ang natatanggap natin sa Box of Blessing Operation. At never natin yung ginalaw. Nandoon lang yon. Amen? Kasi I wanna be transparent. And ganun lang eh, Lord. Siyempre may takot ako sa Diyos, di ba? May takot ako sa Panginoon. At salamat sa lahat ng mga taong ginagamit ng Lord. Pastor Halsberg, praise God. Thank you, Ate Jen. Salamat po. Yeah. At siguro yung mga nakakausap ko sa inyo ng madalas, kilala nyo na po ako. At yun, ganun lang yung buhay ko. Masaya ako na ginagawa to at masaya ako na nagiging inspiration at encouragement ang salita ng Diyos sa maraming mga tao. That is enough. At itong purpose ng live stream, not to ask gifts, hindi para mag-earn ng money, kundi po para makapag-share talaga ng gospel. Yun lang. Period. Kaya ako nandito kayo, yan, kayong lahat, ibig sabihin kayo yung bunga ng live stream na ito. Kayo yung resulta ng live stream na ito. Kaya purihin po ang Panginoon. Amen. Yeah, all voluntarily, all for the love of God. Kasi yan yung ano natin eh, yan yung motto natin, di ba? All for the love of God. Ginagawa natin ito lahat kasi mahal natin si Lord. Okay, mahal natin si Lord. Sure, mag-chat kayo sa akin. Tapos hindi pa tayo nakapag-Zoom session no, para makapag-usap tayo. Ulit. So this Christmas, may we not just celebrate the season, but walk in the joy of salvation. Walk in the joy of salvation. Amen. So masaya tayo ngayong darating na Kapaskuhan, not because we have everything, but because we have God. We have Jesus. Wala tayong ng mga material na bagay, pero meron tayong Panginoon. Hi, Dens! Hindi po ako nakapunta. God bless po sa lahat ng mga kikibiwayan sa Youth Summit. Yeah. So, I will be your mentor. Ako talaga ang mentor nyo dito. Sa ayaw nyo man at sa gusto. So, God bless you all. Dito po nagtatapos ang ating teaching number 5. Day 1, about waiting. Day 2, about preparation. Day 3, about obedience. Day 4, about God with us. And day number 5, it's all about joy. Makukumpleto na po natin ang 9 na gabi. Ikaw si Big Brother dito sa TikTok. Amen! More blessings po sa bawat isa sa atin. I will pray for you. I will pray for you po. Okay? Before we end our live. At alas 12 na pala, kumain na po kayo ng lunch. Kakain na rin kami dito right after. Okay? Thank you, Lord. Ito po, i-upload ko na after nito. I-upload ko na. Number 1, ang number 1 po is joy is born in the midst of fear. I-upload ko po ta sa YT, huwag kayong mag-alala. Yes po, sa lahat ng mga gusto pang mag-send ng donation for Box of Blessing Operation natin sa January, pwede po kayong, nandun sa GC yung instruction. Ipapadala nyo lang po kay Ate Clarice. Yeah, doon po tayo magsasend. Hello po, Anervine. God bless you. So, yung Box of Blessing Operation, magbe-bless po tayo sa January ng group, ng community, Aita community sa Aurora. So, napakalaking tulong po ng mga isasend po natin. So, para doon po yon.
no, is para doon sa operation natin sa January. Hindi po yun mapupunta sa akin, okay? Walang mapupunta sa akin. Lahat doon sa Yes, so kung kayo po ay nagnanais na mag-support, pwede po. Isasend ko sa inyo yung message, instruction. God bless you, Christian. Hello po, Ate Chris. Amen. Cash G po, Cash G. Chat nyo po ako kung gusto nyo malaman yung YT, lahat ng mga links, isasend ko po sa inyo. Okay? So maraming salamat for joining us. Let me pray for you po before we end. Hallelujah, Lord. Are we all blessed? I miss you, Ate Chris. Are we blessed for today? Teaching number 5. Amen. Yung sa mission partner, mag-chat kayo sa akin if you are interested to be part of mission partner. Marami pang mga nag-i-inquire. No, if you want to be part of our mission partner, go. Magsasend ako sa inyo ng form. Then, meron tayong once a week na special class. Sa lahat ng mga mission partners, mamaya meron tayo kasi Sabado ngayon. No? Kain lang tayo, then around 1:30, magsisimula na po tayo. Okay? So, God bless sa lahat ng mga mission partners and sa lahat ng mga viewers, moderators, and all. God bless you. May special class tayo mamaya. Okay, so mag-pray na po tayo. Praise God. God is good. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, and to God be the glory. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. I love you din, Tita Ate Liza. God bless you, Tita. Praise God po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Punong-puno po ng kasiyahan, kaligayahan, kagalakan ng aming mga puso ngayong Sabado na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong pagtuturo. Wala pong kalagyan. Walang paglagyan ang kaligayahan, nag-uumapaw. That unspeakable joy. At Lord, hayaan mo po na ang joy po na ito ay maibahagi po namin sa ibang mga tao. Lord, kung may mga takot, kanina pinag-pray namin yung takot, dito uusbong ang kaligayahan. Naniniwala po kami doon, Lord, na ang lahat ng mga tao na natatakot, Panginoon, hallelujah, ngayong araw, tinanggal mo na po ito, Panginoon, winaksi mo na ito sa kanilang mga buhay. At Lord, yung joy na iyon ay hindi po nakabase sa sitwasyon namin, sa kondisyon namin, kundi Lord, sa mabuting balita, Lord. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang tunay na kaligayahan po namin. At hindi lamang po ito namin basta papakinggan, tatanggapin po namin ito at ito ay ibabahagi namin sa iba. Maraming salamat, Lord. Tanggalin mo lahat ng takot, palitan mo ng kagalakan at anuman pong mga sitwasyon na nagnanakaw ng aming kaligayahan, Lord, I rebuke that in Jesus' name. I rebuke the works and plans of the enemy that steals our joy in the name of Jesus. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay ng kagalakan sa iyo, Panginoon, ang nagiging kalakasan po namin. Kaya Lord, tulungan mo po kami na madala po namin ang mabuting balita po na ito, to keep it to ourselves and to share it with others, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Kami po ay magiging happy pill ng ibang mga tao, hindi lamang ngayong araw, kundi sa bawat araw. Maibabahagi po namin ang joy na ito. At ang joy na ito, Panginoon, ay magre-resulta na yung mga taong iyon ay makakakilala rin po sila sa iyo, Panginoong Jesus, bilang ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas. Lord, allow us to become your salt and light. Bigyan mo kami ng heart to evangelize, to disciple people, to invite them dito sa live stream, Panginoon. At hayaan mo na i-anoint po ang live stream na ito palagi, araw-araw. Every time na magla-live po kami, Lord, in Jesus' name. Anoint us, Lord. I-set apart mo ang live na ito. Gawin mong kakaiba, Panginoon. Magkaroon ng difference sa lahat ng mga live stream dito sa TikTok platform. Maraming salamat po, Panginoon. Umaasa po ako at nagdedeklara po ako na ang lubos-lubos na kagalakan, that unspeakable joy, will be manifested to all of us who are watching
even to our families. Magiging masaya ang Kapaskuhan. Magiging masaya ang 2026, Lord. Hindi dahil maganda ang kondisyon, hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi dahil puno kami ng iyong presensya. Puno kami ng kapayapaan, Panginoon. Puno kami ng iyong pagmamahal. Maraming salamat, dakilang Diyos. Patuloy na pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mga gagawin po namin, ang lahat ng mga tao, ang community po na ito. Napakaganda, Lord, ng ginagawa mo. Sobrang thankful ako, Lord, sa community po na ito. What a wonderful community na nabuo po namin dito sa TikTok. And it's all for your glory, all for the love of God. Maraming salamat, nawa makasama namin ang bawat isa sa misyon na maipakilala ka sa maraming mga tao through our missions, Lord. In Jesus' name. Until that fulfillment na magkaroon ng sariling foundation ang community po na ito. Starting from the community to a movement to a foundation. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo pa ng higit-higit ang mga taong ito. Pagpalain mo sila ng sobra para may pagkakataon silang magbigay sa iba, Panginoon. Hindi lamang po sapat, nag-uumapaw na pagpapala sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka, balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Walang gawa at plano ng kaaway ang makapananaig. Lord, in Jesus' name, I rebuke the spirit of untimely death. I rebuke the spirit of accident in Jesus' name. We are covered by the precious blood of Jesus, that no weapon formed against us shall prosper in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat at ang aming buong sambahayan, makilala ka namin, Panginoong Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas. Open the door of salvation to every household in Jesus' name. Sa iyo, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.